NBA inilabas agad ang buong schedule ng Minnesota Timberwolves at ng Golden State sa ikalawang round. Barkley, isang problema raw si Anthony Edwards sa Warriors. Si Stephen Curry at ang Golden State Warriors ay naitulak sa bingit ng pagkakatanggal ng Houston Rockets matapos matalo sa Game 5 at Game 6 na nagtulak sa isang do-or-die na Game 7 nitong Lunes ng araw. Sa kabila ng pagiging isang laro na lang mula sa pagkakatanggal na naig ang Warriors at na-eliminate ang Rockets. Sa kabila ng isang napakahirap at matinding serye, nakaligtas ang Golden State at ngayon ay haharap sa isang napakahirap na laban kontra sa Minnesota Timberwolves. Sa panalo sa Game 7, si Curry ay nagtala ng 22 puntos kasama ang 10 rebounds, 7 assists, 2 steals at 2 blocks. Si Buddy Hield ang nanguna para sa Warriors, umiskor ng 33 puntos at nag-shoot ng 9 na 3-pointers sa panalo. Matapos ang malaking panalo, nagsalita ang head coach na si Steve Kerr at nagbigay ng matinding papuri tungkol kay Curry at ang kanyang kakayahang maglaro pa rin sa napakataas na antas sa edad na 37. Sobrang humanga ako sa kompetitibong tapang ni Steph Curry sa edad na 37, sabi ni Kerr. Mayroon na siyang 4 na singsing gold medal. Wala na siyang kailangang patunayan pero gabi-gabi gusto pa rin niyang patunayan ang sarili niya. Kahanga-hanga talaga. Malinaw na si Curry ay kasing uhaw pa rin sa pagdaragdag ng isa pang kampyonato at singsing sa kanyang koleksyon tulad ng dati. Sa paglipas ng mga taon, maraming pagsubok na ang hinarap ng Golden State. Sa pamumuno ni Curry, pati na rin ni Draymond Green na isa ring veterano, nakahanap ng paraan ng Warriors para manalo sa maraming pagkakataon. Ginawang mas komplikado ng Warriors ang dapat sanay mas madali, pero mabilis silang papunta sa Western Conference Semifinals. Bumuo ang Golden State ng 3 sa isa sa series lead ngunit natalo sa Game 5 sa Houston at Game 6 sa San Francisco bago muling pinatatag ang kanilang laro upang manalo sa Game 7. Si Steph Curry ay malamig sa halos buong laro ngunit uminit sa ikalawang kalahati at nagtapos na may 22 punto. Bumawi rin si Draymond Green na may 16 na napakahalagang puntos. Ang Golden State ay bibiyahe patungong Minnesota upang harapin ang pang-anim na seeded Timberwolves sa second round kung saan ang Game 1 ay naka-schedule sa Miyerkules ng araw sa Target Center. Pinag-uusapan lang namin ang score, sinabi ni Stephen Curry sa mga reporter pagkatapos ng panalo. Gusto naming mapanatili silang hindi makaabot sa 70 puntos. Tulad ng binanggit ni Curry, parehong tumupad sa tungkulin ng opensa at depensa ng Warriors. Nagawa na namin ito ilang beses na dati at nanalo kami, dagdag pa ni Curry. Napakakumpiyansa namin na kung magagawa ulit namin yon, makakapuntos kami ng sapat para makalikha ng agwat at ganun nga ang naging takbo ng laro. Hindi doon nagtapos ang post-game moment ni na Curry at Draymond Green. Habang papunta na sa locker room ang dalawang manlalaro, masiglang nagdiwang si Green at malakas na sumigaw ng "Surprise! Surprise! Surprise!" Narito ang buong schedule para sa serye ng Warriors-Timberwolves. Game 1, Wednesday, May 7th, Warriors at Timberwolves, 6:30 a.m. Game 2, Friday, May 9th, Warriors at Timberwolves, 5:30 a.m. Game 3, Sunday, May 11th, Timberwolves at Warriors, 5:30 a.m. Game 4, Tuesday, May 13th, Timberwolves at Warriors, 7 a.m. Game 5, Wednesday, May 15th, Warriors at Timberwolves, time to be detailed. Game 6, Monday, May 19th, Timberwolves at Warriors, time to be detailed. Game 7, Wednesday, May 21st, Warriors at Timberwolves, 5:30 a.m. in ESPN. Magkakaroon ang NBC Sports Bay Area ng pre-game coverage 1 oras bago ang tip-off ng bawat laro at post-game coverage kaagad pagkatapos ng final buzzer. Ang mananalo sa seryeng Warriors-Timberwolves ay makakaharap ang mananalo sa serye ng Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets sa second round. Nanalo ang Warriors sa 3 sa kanilang 4 na laban kontra sa Timberwolves noong regular season, kabilang na ang 2 panalo sa Target Center sa Minneapolis. Ang mainit na serye ng unang round laban sa Rockets ay may ilang banggaan sa pagitan ng mga manlalaro, ngunit nanaig ang Warriors sa huli. Nakuha ng Warriors ang home court advantage sa pamamagitan ng panalo sa Game 1 sa Houston. Ngunit nakabawi ang Rockets sa Game 2 na tinulungan ng pagkakaalis ni Butler 8 minuto pa lang ang nakalilipas ng laro dahil sa pelvic contusion
na natamo matapos siyang ma-undercut ni guard Amen Thompson. Naniniwala sina Curry, Butler at Draymond Green na sapat na ang kanilang lakas upang manalo ng NBA Championship ngayong season at ang tagumpay na ito laban sa Rockets ay isa na namang hakbang patungo sa layuning iyon. Matapos patumbahin ang kupo ng pinangungunahan ni LeBron James at Luka Doncic ang Los Angeles Lakers sa unang round ng playoffs, ang Minnesota Timberwolves ay gagantimpalaan ng second round matchup laban sa isa na namang pinakamahusay na superstar ng henerasyong ito, si Stephen Curry ng Golden State Warriors. Kung pagbabasehan ang naging pagtrato ng Timberwolves sa Lakers sa kanilang serye, mukhang sila ang dapat na maging paborito sa darating nilang serye kontra Warriors. Gayunpaman, ang koponan ng Warriors ay kapansin-pansing mas mahusay ang ipinapakitang laro mula nang dumating si Jimmy Butler sa pamamagitan ng trade at hindi sila pwedeng basta na lang isantabi. Sa katunayan, isang miyembro ng TNT Inside the NBA crew na si Kenny Smith ang nagsabi na maaaring magkaroon ng problema ang Timberwolves sa mga matchup nila laban sa Warriors. Ngayong andyan na si Jimmy Butler, ibang usapan na ito. Malamang si Anthony Edwards ang kailangang dumepensa kay Jimmy Butler. Ngayon may cross matchup kina Jaden McDaniels at Mike Conley na hindi naman talaga pwedeng bantayan si Butler. Sa tingin ko may advantage ang Warriors sa matchup na ito sa opensa at mas mahirap silang bantayan kaysa sa Minnesota sa hindi ko maintindihang dahilan, sabi ni Smith. Samantala, si Shaquille O'Neal ay nagdududa kung may sapat na personnel ang Timberwolves upang gayahin ang uri ng depensang ginamit ng Houston Rockets laban kay Curry at dahil dito ay pinipili niya ang Warriors upang manalo sa serye. Iniisip ko kung anong taktika ang gagamitin ng Minnesota sa depensa para pigilan si Steph. Iniisip ko kung paano nila babantayan si Steph. Dalawa lang ang talagang pwedeng mag-deny ng bola kay Steph, sina DiVincenzo at Nickeil Alexander-Walker. Wala talaga silang maraming katawan at kapag napagod ang dalawang iyon sa kakahabol kay Steph, panig ako sa Golden State, dagdag ni O'Neal. Samantala, si Charles Barkley ay naniniwala kay Anthony Edwards at sa Timberwolves. Kahit hindi maganda ang track record ni Barkley pagdating sa pagpili ng tamang team sa playoffs, tiwala siya na sa pamumuno ni Edwards at sa kakayahan ng team na maglaro sa small ball setup may laban ang Minnesota kontra Warriors. Pipiliin ko ang Minnesota. Sa tingin ko, napakaganda ng laro nila ngayon. Si Ant ay isang napakagaling na manlalaro. Nasa tuktok ang kumpiyansa niya. Ang magiging interesting na matchup dito ay kung gaano kadalas silang maglalaro ng maliit, small ball. Kasi kapag inilagay nila si Rudy Gobert sa court, aatakihin siya sa pick and roll. Kailangan talagang mag-small ball ng Minnesota kung gusto nilang talunin ang koponang ito, sabi ni Barkley. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa paparating na laban kontra Timberwolves? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.